Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Isang panibagong kwento na naman ang ating matutunghayan. Isang magandang dalagitang puno ng hinanakit sa buhay. Sa murang edad niya, siya ay nakaranas na ng pang-aabuso. Hindi ko sukat akalain na humantong siya sa ganitong sitwasyon. Sino nga ba ang dapat nating sisisihin? O kailangan ba talaga na isisi natin ito sa kanila? Bakit kaya may mga kabataan na umaalis na sa sarili nilang tahanan? Sapat nga ba ang kanilang dahilan para kamuhian nila ang kanilang mga magulang? Tulad ko, ang dami kong tanong kung bakit ang dalagitang ito ay piniling lumihis ng landas. Ano kaya ang malaking rason sa kanyang paglalayas? Naway, ang kwento niya ay magbibigay aral sa ating lahat. Hindi lang ito nakatuon sa istorya ng isang anak. Bagkus, kabilang na din ang mga magulang na minsan na din nakalimot sa kanilang tungkulin. Pakinggan at unawain po natin ang takbo ng istorya ng dalagitang ito. Saan nga ba siya humugot ng lakas para baguhin ang kanyang kapalaran? At ano nga ba ang nais niyang marating sa buhay? Tunghayan po nating lahat ang kwentong buhay na pinamagatang Inay, Saan Ako Nagkamali? Nandito po tayo ngayon sa Purok Ono ng Kakonsolasyon, Cebu, kung saan pina-scout po tayong dalagita. At alam niyo po ba, ito po'y kamukha ni Beyonce. Hindi ko po akalain na mismo sa lugar na ito, dito po natin matatagpuan yung isang babae na may magandang kwento. At hali po, tayo makikipagpanayam, makikipagkwentuhan sa kanya patungkol sa buhay niya ngayon. So, nandito po tayo, no? Nasa gilid bahay nila. Tao po! Ayo! Ayo! Hi! Ito po, no? Ito po yung kamukha ni Beyonce. Napakaganda niya. Anong pangalan mo? Ako po si Isha May Lasuman. Anong mo? Nickname? Palayaw? Mumay. Momay. Okay, sa mga kalingap, mahaba kasi yung pangalan niya eh. So, tatawagin na natin siyang Mumay. So, Mumay, kamusta ka ngayon? Okay lang. Okay lang. Hindi niya in-expect na nandito tayo. Pwede bang pumasok? Pasok. Ako na talagang nag-ano, no? Dito tayo sa loob ng bahay nila. So, mga kalingap, ito po yung pintuan nila, main entrance. At sa pagpasok niyo po, ito po yung makikita natin. Yung bahay nila. So, dito banda, ito na po yung magiging kusina nila. Kusina, lababo. Ito, hindi mo akalain na may magandang dilag pa lang nakatira dito. Pwede pumasok? Pasok po kayo. Dito. Pwede pasok mo yung shoes. Wow! So, dito na lang tayo maupo. So, maliit lang pala yung ano nyo, no? Yung bahay nyo. Kasi parang nahati yata ito, no? Kaninong bahay to? Ito lang. Sa lola mo, oo. Ganito na natin, baka di marinig. Ganyan. Okay, so tingnan niyo mga kalingap kung pagmamasdan niyo, napakaganda ni Mumay. Gupakit ka ay, matosag ka. Hindi. Okay, maupo tayo. So dito po, makikipagkwentuhan tayo mga kalingap patungkol sa buhay ni Momay. So Momay, ikaw ba ay nag-aaral? Nag-aaral ka? Eskwela ka? Ano ka na? Grade? Grade 8. Grade 8. Saan ka nag-aaral? Sa Tubungan National High School. Sa Tubungan National High School. Ilang taon na ba si Momay? Ilang taon ka na? 14. 14. Menor de edad pa po siya mga kalinga. Pag wag po kayong mag-alala, kasi pinayagan naman po tayo ng magulang niya na makipagkaroon ng munting interaction. No? Makikipagkwentuhan lang tayo sa buhay na meron si Momay ngayon. So Momay, kamusta naman ang buhay mo dito sa Cebu? Kamusta ang buhay mo? Okay lang. Ikaw ba'y masaya, malungkot, nahihirapan? Malipayon ba ka? Kanatanan! Lahat daw lang yan! Usahay. Usahay? Minsan lang. Minsan, Minsan masaya. Minsan masaya, minsan malungkot. I see. So, 14 anyos ka pa lang, pero ang ganda-ganda mo ay... Ang ano pa niya, ang tangkad. No? Anong height mo?
Alam mo ba? Nakakalimutan. Nakalimutan daw niya yung height niya. So, Momay, dito kayo pamilya nakatira. Wow. Ilan ba? Pila ba mo kabuk manigsuon? Ilan ba kayo lahat? 4. May 4 kang kapatid. Ay, 3. Tatlo. Ikaw yung Panganay. panganay. So, 14 anyos siya, panganay. Yung sunod, ilang taon? 13. 13. 1 year lang yung gap. So, dito daw po, sabi niya, kung papansinin nyo, dito po sa inuupuan namin, ito yung, pwede bang makita? Ito yung, kwarto. Dito kayo, nagsisiksikan. So, 4 kayo, and then yung mama mo, at saka yung papa mo. I see. Di ka ba nahihirapan? Nasanay ka na? I see. And then dito po yung kainan nila. Dito sila natutulog. Ito po yung kainan nila. Kung titingnan niyo po mga kalingap ay nagsisiksikan po talaga sila sa silid na ito. Kung talagang mahirap, hindi talaga madali yung buhay niya. So, kamusta naman ang pag-aaral mo, Mumay? Okay lang. Okay lang? Tuloy-tuloy ba yung pag-aaral mo? Padayon ba ka na nag-eskwela or night time na nakaundang ka? Padayon, pero night time na nakaundang ko. May mga ngayon daw nag-aaral siya, pero last time, huminto siya sa pag-aaral. Bakit? Bakit ka nahinto? Kasi, kanang tungod sa barkada. Dahil daw sa barkada. Uy, magandang kwento to. For sure, marami tayong matutunan dito. Dahil daw sa barkada, kaya siya nahinto sa pag-aaral. Maaari mo bang ikwento sa amin? Anong nangyari? Bakit yung barkada mo ang naging rason sa paghinto mo ng pag-aaral? Pwede kang magbisaya, okay? Kung hindi mo kayang ganito na natin. No? Kung hindi mo kayang ikwento gamit yung Tagalog, maaari mong ikwento sa pamamagitan ng pagbibisaya. Pwede kang magbisaya. O sa'yo nahitabo, ano nakaundang tungod sa mong mga barkada? Kanang nalingaw raw ka ng siglaag. Siglaag. Bakit? Hindi ka ba masaya? Sabi niya, nag-e-enjoy siya pagkasama niya yung mga barkada niya. So, tanungin natin, hindi ka ba masaya dito sa bahay niyo? Di ba ka malipayon diri sa inyong balay? Nganong nalingaw man ka? Nganong agtuman nimong ipangita sa gawas ang imong kalipay? Minsan, masaya ako dito. Minsan, hindi. Totoo naman yan, no? May mga araw talaga na komportable tayo dito sa bahay natin, pero may mga araw din na gusto nating lumabas at makipaghalubilo sa iba. Kaya lang para talagang may matinding kwento to si Momay. Alamin natin, bakit may mga araw, ano na yung mga panahon na di man kamalipayon dari sa inyo? Sige ka nang magsigimig ko, andiri ka nang away-away. Like yung mama at papa mo nag-aaway or yung parang magulo baga yung mundo mo dito? Anong dahilan? O sa'y rason? Okay, huwag kang mahiya. Pwede mo i-share. Huwag kang mahiya, okay? Kasi maganda talaga yung kwento ni Momay, mga kalingap. And for sure, marami tayong matutunan sa kanya. So, okay lang mag-Bisaya at huwag kang mahiya nang sa ganon ay magkapagbigay ka ng inspirasyon sa ating mga manunood. Bakit? Ganong gubot man? Gubot ba? Yung kinabuhi ka rin? Bakit? Huwag takmat mukha mo. Sayang yung ganda mo. Okay. Okay lang yan. Okay lang maiyak. Okay. Bakit? Sige, sabihin mo. Naluha na. Napakahirap mga kalingap, no? 14 anyos pa lamang siya. Pero parang ramdam na natin yung bigat na kanyang dinadala patungkol sa pamilya niya. Ganong na yung mga panahon na dili ka malipayon sa inyo? Tungod magsig-away imong mama magpapa or sige mag-away sa imong mama? Nakikipag-away ka ba sa magulang mo? Usahay. Ay, may mga araw daw na nag-aawayan daw sila. Anong rason? Anong rason? Usahay ka nang maglagot ko niya ka nang magtataka siya ekstorya ba? So parang sabi niya, may mga araw daw na nagagalit siya sa mama niya kasi iba na yung tono ng pananalita niya. Iba na yung way of communication niya sa mga anak niya. At doon nasasaktan ka. Anong palagi sinasabi ng mama mo na kasi permigi na istorya sa mama na di mo makalimutan? Na nasakitan jud ka?
unsa? Kuhan ka ng iya akong ginan nga ka ng sige ka na paglaag niya. Mahuntis ko mo yung anak. Ay, ganon. Katro ko yung anak. Ingon kag burikan. Mga kalingap, sensitibo na po yung topic natin ngayon, no? Kasi nga, pinapahayag na niya yung rason kung bakit kung minsan nag-aaway po sila ng mama niya. Dahil yung mama niya daw, kung minsan, pinagsasabihan siya ng masama. Yung burikat po, ano po yan malasmong salita po yan na ibig sabihin ay parang like, isang babaeng mababa ang lipad. Ayun po. So, napakasakit, no? May mga nanay palang ganyan. No, nakakaano naman, nakakasakit sa damdamin. So, tuwing pinagsasabihan ka ng mama mo, pinagsasabihan siya ng ganun dahil daw palagi siyang umaalis, palagi siyang naglalayas. Bakit ka naman palaging naglalayas? Bakit? Ganun pero mo sa kagalayas. Layas, di ba? May mga araw ba hindi ka dito natutulog? Ha? Sa una. Di ko apik muli sa una. Noon daw mga kalingap, ayaw daw niyong umuwi sa kanila. May mga, parang minsan na lang siya umuwi dito. Bakit? Nga naman. Ilar ko, yan yung hundred. Kasi sinasaktan siya, verbally abused. Yung mga salita, di ba? Nasasaktan siya sa mga sinasambit ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lalong-lalo na yung mama mo. Yung mama mo lang ba ang nagsasalita ng ganun? Si Papa sa Papa. bahay. Baka parang gitudluan, parang tinuturo. May mga ganun kasi, may mga pangyayari na hindi natin naiintindihan tayong mga anak. Yung pamamaraan lang ng mga magulang natin ay tinuturuan tayo nang maituwid tayo. Pero kung minsan hindi nila naiisip na yung mga salitang ginagamit nila ay nakakasakit na pala, no? Tutahan na, maganda ka pa rin umiiyak ay. So, mga kalingap, no, talaga, sensitibo po yung topic natin. So ngayon, balik tayo sa kwentuhan. Pag tinatawag ka nilang ganun, pag sinasabihan kang, sorry for this term, na burikat, anong reaction mo? Sakit. Di ka ba sinasabi mo, ang sakit mo namang magsalita, hindi ka? Parang umiiyak ka na lang, at saka dinidibdib mo yun. Ni minsan ba, galit ka ba sa mama mo? Galit ka? Oo, basta. Sige siya, gusto riyan ako daghan. Nagagalit ka na dahil iba na yung mga salitang binibitawan niya, doon ka nagagalit. I see. Pero mahal mo ba yung mama mo? Mahal mo? So, ilang taon kang huminto sa pag-aaral? Pila ka katuig na naundang sa eskwela? Sir. May usa ka tuig. I see. Pero ngayon, bumalik ka ulit sa pag-aaral. Ang hirap naman ng kwento. So, pagkasama mo mga kaibigan mo, anong nararamdaman mo? Masaya. Masaya. Tapos, hindi ka ba nila sinasaktan? Hindi. Anong kaibahan? Kung sa'y diferensya, kalahian, kung naa ka diri sa inyo, o kung naa ka nga to sa imong mga barkada? Kung sa kalahian? Kung Andre, sa ka ng pag-uol, sa kay malipay. Ito kay malipay ro. Malipayon juga nga to. So yung po, no, kinukumpara po natin yung nararamdaman niya, yung feeling or emotion niya pag nandito siya pag dito lang siya sa bahay, at saka pagkasama niya yung kaibigan niya. So kung papapiliin ka, pamilya, barkada? Pamilya, okay. At least, no, kahit paano, kahit dun siya sa barkada siya nag-e-enjoy, ay pinili niya pa rin yung pamilya niya. Bakit? Dirira. Ganahan ko. Kasi kadugo mo sila, di ba? So intindihin na lang natin yung yung response, yung pagsagot ni Mumay mga kalingap. Dahil nga minor de edad pa siya, first time niya na magkaroon ng ganitong klaseng interview. So naway intindihin na lang natin siya. So ayun, ang nakakabuti ay ikaw ay nagbalik na sa pag-aaral. At grade 8 ka na. So, ano bang pangarap ni Mumay? Anong pangarap mo? Sa imong pangandoy sa kinabuhi? Maging flight attendant. Yeah, bagay talaga sa'yo. Katulad ni Beyonce. Si Beyonce, kasing ganda mo din.
Pero ate mo siya, 17 si Viance, at yun din yung pangarap niya. Ano din siya, like, nagbibigay din siyang inspirasyon sa mga kabataan katulad mo. So, yun no, katulad ni Viance, mga kalingap, bigla ko tuloy na miss si Viance. Katulad ni Viance, gusto din niyang maging flight attendant. At hindi naman talaga imposible kasi base sa mukha niya, napaka-attractive at maganda siya, and then matangkad din. So, kailangan tuloy-tuloy ka lang sa pag-aaral. So, ngayon, yung buhay mo, balik tayo sa kwento ng pamilya mo. Ikaw ba ay may magandang relasyon na sa mama mo ngayon? Or hindi pa rin, ganun pa rin? Ha? Parang nagbago na. Nung pinagsasabihan kang maaga kang mabuntis, bakit kaya sila nagsasalita ng ganun sa'yo? Hindi ko rin alam. Nasasaktan ka din nun? Nasasaktan ka pag sinasabihan ka? Oo. Kung may mensahe ka sa mama mo, anong mensahe mo? Kung sa'yo mong mensahe sa iya? Kuan ka nang kadili na siya maging anak ako. Mausab na siya. Sige pa, istorya pa. Istorya ka na ni mong gibati na rin. Kasi maraming mga nanay na nanonood din sa'yo. Okay. Hindi na siya magsigig storya na kung gingato niya. Kuan nga. Gingato, sakit ram tayo. Daggan ko siya kuan diri. Say kaya kung balik-balikasan. Balikason. Yung balikas, mga kalingap, ano yan eh, like, parang nagsasabi ng bad words. Bad words yung mama niya sa kanya. May mga anak din palang nagtitiis sa mga magulang. Ay, ganun talaga, no? Iba't iba kasi yung takbo ng kwento natin. Ibang-iba, may mga anak din na nasasaktan dahil sa kanilang mga magulang. At saka, yan po yung realidad. At base po sa kwento ni Momay ngayon, pinapakita lang po natin ang katotohanan dito na may isang anak na nasasaktan dahil sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang mama. Siguro, wag na lang natin siguro yung mama niya ay nasistress na din kasi nga palagi siyang umaalis. Kailangan lang talaga nila ay mag-usap dalawa nang sa ganun ay may ayos ang ganitong klaseng problema. Pero tayong mga nanay, kayo po mga nanay, no? Isipin naman po natin, ang ating mga anak, lalo na minor de edad pa, hindi nila kaya na mag-handle ng mga ganong klaseng mga salita po. Yung pangangaral po natin, naway, huwag masyadong higpitan. Kausapin ng maayos. Kausapin natin sila ng masinsinan. Instead na tayo, magsasalita ng mga masasakit. Kasi nakakapibigay ng trauma yan eh. Tapos, nasabi na parang narinig ko din na talagang yung buhay mo umiikot sa barkada mo. Totoo? Umiikot. Kasi nasambit mo kanina, halos hindi ka na nga umuwi sa bahay. Ano bang ginagawa mo pagkasama mo mga barkada mo? Laro, maglingaw-lingaw. Anong klaseng lingaw-lingaw? Lingaw-lingaw means, naglilibang, nag-i-enjoy. So, unsay klase na lingaw-lingaw ang ilang gihatag sa imuha? Kanang manglaag ni. Magpadagat na. Mag-food trip sa hay. So, pumupunta ka sa sa ibang lugar. Namamasyal daw siya, namamasyal sila kasi mga barkada niya. Anong natutunan mo sa mga barkada mo? Wala lang. Anong natutunan mo? Kasi nakatunan ni mo, nakauban mo sila. Meron ba? Wala? Wala. Parang enjoy lang. Ang hinahanap mo lang ay may makakasama ka. And then, ilang taon mo silang naging kasama? Mga 1 year. Mahaba din. Oo, kasi isang taon ka ding nahinto. So, nung nahinto ka, sila nakasama mo. Ito bang mga kaibigan mo ay nagbibigay ng mabuti ba yung nakukuha mo sa kanila? Mabuti. Anong klase? Sige ka nang adto ko nila pakanon. Tinutulungan ka nila, pinapakain ka nila. Pero ibang-iba talaga yung buhay pag ang pamilya mo ang kasama mo. Tama ba? So ngayon, ikaw ba ay nakikipagbarkada pa? Wala na. Parang naging focus ka na sa buhay mo ngayon. Kasi sa totoo lang mga kalingap, ang kwento po talaga nito ay si Mumay,
si Mumay ay naano talaga siya sa barkada, na humaling. At napariwala sa totoo lang. Kasi nagkaroon tayo ng off-cam interview. Kailangan pa muna natin magpaalam sa magulang niya at nagkaroon kami ng like heart-to-heart talk. So ayun, si Mumay talaga ay napariwala dahil sa kanyang mga barkada. So Mumay, totoo ba na may mga din, parang yung mga kaibigan mo ay nagiging bad influence? No? Pasensya na talaga sa mga terminology na magagamit natin dito mga kalingap ha. Ito po ay lang tayo. Inaalam natin, binubusisi ko natin ang takbo ng buhay niya ngayon. Yung mga kaibigan mo ba, kasi sabi ng mama mo, nagkaroon kasi tayo ng off-cam interview, sabi ng mama mo ay nahumaling ka sa barkada at natuto kang gawin ang mga bagay na hindi pa angkop sa iyong edad. Ikaw ba ay umiinom na? Naglalasing ganon? Yung totoo. Totoo. Bakit mo nagawa yon? Nadara ko yun. Nadala ka lang. So parang yung mga kaibigan mo, sa sobrang aliw, ay hindi mo na alam na iba na pala ang tinuturo nila. So nag-iinom ka. Ano ba yun? Like gabi-gabi ka bang umiinom? Usahay ra. Minsan lang. Anong rason ng pag-iinom mo? Wala ra. Kanang usahay ka, malingaw ko. Parang parte ng pag-i-enjoy. Ayun. And then, sa mga batang nanonood dyan, ito po ay istorya ng kwento ng buhay ni Mumay at huwag po natin siyang husgahan kasi tayo ay inaalam lang natin yung buhay niya. So, nakakalungkot isipin at hindi naman talaga si Mumay lang ang nakaka-experience ng ganito. Nakakalungkot isipin na sa murang edad pa lang niya ay naranasan niya ang ganitong karanasan na umiinom sa murang edad. Ano ba iniinom mo? Pulang kabayo. Mga gin. Ganon. So, nalalasing ka. Yung totoo. Dili kayo. Hindi gaan. Sige, madara na ko. Kaya mo. Pero may mga din na nalalasing ka. I see. Kalungkot, no? Napakalungkot talaga na dapat sa ganitong edad ay binabantayan pa sila na under pa sila sa custody ng kanilang mga magulang. Kaya lang hindi makakaligtaan na may mga kabataan talaga na nadadala sa impluwensya ng kanilang mga barkada. Ikaw ba'y nasisisi na nakilala mo sila, yung mga kaibigan mo? Hindi. Masaya ka na nandyan sila sa'yo. Kaya lang nasobrahan lang siguro yung pag-aliw niya. Pero ang nakakabuti ngayon ay nakafocus ka na sa pag-aaral mo. So, sa isang taon na naglayas ka, sa isang taon na hindi ka umuwi sa inyo, sa isang taon na hindi ka nag-aral, anong natutunan mo sa buhay? Kasi mo nakatunan? Kanang konra, sigiglaag, nana, inom, sagasara maabot. Yung sahira ko muli, muli. Wa ka nagbasol, ana? Nagbasol. Ano nagbasol man ka? Kay diling mayo kong buhat. So karon murag naka-realize na ka. So sa usa ka tuig nimong pag nakalakaw, nadili muli sa inyo, unsa mo nakatunan? Wala ra. Unsa mo na-realize kay nagbag-o man ka karon? Unsa mo na-realize? Kuan nga dili dito mo akong gipambuhat. Para na feel ako nga kanang kuan di jud ay tumaon. Kano sa makaka-realize na di na mao imong buhay? Kano sa man na amgo si mo utok na ay sayop man day ni dapat magbag-o na ko kay katungkan pag sabi na ko. Unsa may nahitabo? Siguro kung yun na nga dili dito mo akong gipambuhat. Yung sabi niya po, sa isang araw, nung umuwi siya dito, parang na-realize niya bigla na parang hindi na to tama. Siguro dahil hindi na siya nasayahan, siguro di wala ka nalipay, no? Siguro iba na yung hinahangad niya. Iba kasi yung pag-ibig, pagmamahal na binigay sa atin ng ating mga magulang kaysa yung pagmamahal na galing lang sa barkada. At alam ko na marami rin sa atin ang nakaka-relate sa ganitong klaseng sitwasyon. Kadalasan talaga ito yung nangyayari
pag ang isang anak ay hindi masaya sa loob ng pamamahay nila. Pag isang anak ay hindi sapat yung pagmamahal na nakukuha niya galing sa kanyang mga magulang, ito ay hahanapin niya sa labas. At saka dun sa mga kaibigan niya matatagpuan ito. At yun yung dahilan kung bakit may mga bata na sa murang edad ay naglalayas na. Kasi inaakala nila na ang pagmamahal na hinahanap nila ay hindi sa loob ng kanilang pamamahay. So si Mumay po talaga ay isa sa mga example. No? Isa siyang malaking halimbawa sa atin, nagpamulat na hindi pa huli ang lahat para magbago. Ngayon, nag-usab naman ka, kamusta ang dagan sa imong kinabuhi? Sa una o sa karon? Sa kalahian? Lahi kaayo. Pwede ba nimo i-share unsang pamaagi na lahira? Nindot na kayo karon kay kanang hindi pa dayon akong eskwela. So, sino ang nag-ano sa'yo? Nag-convince? Kinsa man ang nagpa-inspire sa imo na malig na sa pag-eskwela, ayaw na paglaglaag, ayaw na paglayas-layas, kinsa man? Ako mama. Imong mama lang yapon. Parang kinausap ka ng mama mo ng maayos. Wala na siya nagsultig sakit na istorya sa imo, ha? Wala na. So, yung po mga kalingap, no? Yung mama niya, sabi niya, yung mama niya ang rason bakit siya naglayas. Pero ang mama din niya ang rason kung bakit bumalik siya sa pag-aaral. So, dito parang napupunto natin na nagkakaroon lang sila ng hindi pagkakaintindihan. At saka siguro yung mga advice ng kanyang mama ay napasobrahan na, kaya siya yung nasasaktan. So, dapat tayong mga ina, tayong mga magulang, ay naway open po tayo sa pakikipagkomunikasyon sa ating mga anak. Alamin po natin yung mga saloobin nila. Masinsinan po natin silang kakausapin at wag din po natin silang huhusgahan. At kung ano yung mga gusto nila sa buhay, desisyon, suportahan po natin. Pangaralan, pero pag nasa tamang daan naman, ay gabayan, suportahan. Okay. So, balik po tayo kang Momay, sabi niya ay ibang-iba na ngayon. So, kamusta na imong relasyon sa imong mama karon? Okay na mo. Okay na mo. Unsay klase na okay na mo? Okay na jud ni kanang. Dili na mo gaaway. So ngayon, palagi nating nasambitan natin yung mama niya. Palagi yung parang daloy ng kwento ay nakatuon sa mama niya. Alamin natin yung relasyon niya sa papa niya. Kamusta imong papa? Kamusta imong pakigrelasyon sa imong papa? Okay ra man siya. Sino yung like, anong tawag doon? Kasi may mga, kasi yan eh. Iba-iba yung pagdala nila eh. So, sino yung mas gusto mo? Si mama ba o si papa? Silang duha. At least, pantay lang yung pagmamahal niya, no? Ang papa niya, mga kalingap, ang papa mo ay isang yung papa? Isang tao. Charot lang. Tao, anong bang papa? Ang papa po niya ay isang PWD. Yes po. Hindi po nakakalakad ng maayos yung papa niya. So, ayun din po. So, mahirap talaga yung buhay ni Momay. Kayo ba'y nakakain ng isang araw? Kayo ba'y nakakain ng tama sa isang araw? Nakakaon na magsakto sa usa ka adlaw? Sag ka nang wasuhan. Usahay ra o permi? Usahay daw. Ako minsan daw wala silang ulam. So, anong ginagawa mo pag wala kayong makain, wala kayong ulam? Kanang mangutang. Mangutang. Lahat naman talaga tayo ay may utang. Gaano ba kahirap ang buhay ni Mumay? At saka kalisod ang imong kinabuhi karon. Sakto-sakto ra. Parang nasanay ka na sa ganitong sitwasyon. Pero kung may pangarap ka sa taong ito, kung nakay pangandoy karong tuiga, unsa man ang imo gusto maabot? Kanang unsa imong pangandoy karong tuiga? Kanang mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Sa usang pamaagi, may makabalhin na mo, kanana mo ikaw ganing mong balay, nga na kanang lain na yan. Kasi
Matarong Bahay niyo ba to? Ay, bahay ng lola mo, di ba? So, parang nakikitira lang kayo. Yung bahay ng lola niya, mga kalingap, ay ano yan, parang hinati. May mga division. At saka sa silid na ito, dito sila nakapwesto. So, again, ulitin po, ang dami po nila sa silid na ito. So, ayun. Pero, si Mumay, sino bang naging inspirasyon mo sa buhay mo, Mumay? Kasi mo inspirasyon ka rin para magpadayon sa imong kinabuhi. Sila tanan. Ano bang pangarap mo sa pamilya mo? Kasi imong pangarap sa imong pamilya karon. Padayon na. Pamir gyapon. Magkahiusa. Yung pangarap niya talaga ay yung buo yung pamilya niya at hindi sila magwatak-watak. At napakaganda, no? Kasi nga si Mumay dati siya ay naglalayas, pero ngayon ay nakapermi na siya sa bahay nila. So, anong kadalasang ginagawa mo dito? Kasi hindi ka na umaalis kasama ang barkada. Hindi na ba talaga? Yung totoo, hindi ka na ba talaga lumalabas kasama ang barkada mo? Hindi na. So, anong kinakaabalahan mo pag wala kang pasok? Kung sa'yo mong ikabisihan dari, kung kay klase, kung sa'yo ginabuhat ni mo dari sa balay. Usay, sige na kung isda. Kung minsan, natutulog. Kung sa pa? Usay ka na. Usay, yung kagyapon walo. Sabi niya, naglilinis daw siya. Kaya lang, magulo. Pagkatapos niya maglinis, magulo ulit. Kasi may may nakakabatang kapatid. Hindi talaga maiiwasan. So ngayon, Mumay, anong mensahe mo? Unsay mong ika-message sa mga kabatan-unan kasama sa imong edad na naglayas din, napariwala, tapos wala nagkasinabot sa ginikanan. Unsay mensahe nimo sa ilaha? Kuan ka nang pag-usab na mo niya, ayaw mo kong pinarihan ako niya. Kuan, patuon mo sa mga pamilya. Importante ba na mutuot sa itong ginikanan? Kaayo, nga naman. Di para makuha ni mong pagalingan. Maunsa? Maayo. Matulit. Kasi yung mga magulang natin, sa mga magulang na talagang sobra yung pagmamahal nila sa anak nila, wala naman silang ibang hinahangad na mapabuti lang yung anak nila. Kaya talaga grabe yung mga nila yung pangaral, yung mga advices nila. Kaya kung minsan may mga anak na nasasakal din, pero hindi nila alam dahil lang yun sa sobrang pagmamahal nila sa atin. So ayun po yung message ni Mumay. Sabi niya, magbago na kayo. Dahil hindi naman hindi pa huli para magbago. Katulad niya, nagbago siya. Nagbago din siya dahil sa pagmamahal ng mama niya sa kanya. No? Ayun. So, naway, ang kwentong ito ay magbigay aral sa ating lahat. Iyak ng iyak si Mumay ngayon. Kasi nga, ito yung parang unang pagkakataon na naibahagi niya sa iba yung takbo ng buhay niya. At naway, sa mga nanonood po, ay maintindihan po natin si Mumay. At sana'y makapagbigay din po tayo ng mga positibong komento. Oh? Naway positibo po ha, paalala lang po. Si Mumay po ay minor de edad. Huwag po natin siyang i-bash kung ano pa man. Bagkus ay pangaralan po natin siya ng maayos. So kung gusto niyo po magbigay ng pakomento dyan, yung mga positive at saka inspiring comments po. So ang kwentong ito, no, napakaganda ng kwento mo. Napakaganda dahil nga si Mumay ay nagbago na. Ang laki ng kanyang pagbabago. Dahil, ano na ba yung mo ngayon, goal? Sa imong goal karon sa kinabuhi? Magtarong skill lang. Yan talaga sabi niya ay ang makapagtapos, mag-focus sa kanyang pag-aaral. So maraming salamat Mumay sa pinahagi mong kwento. At dahil dyan, may ipaabot po tayo. Ang perang ito ay galing po kay Kuya Val Santos Matubang. Itong 1,000, 1,000, para to sa iyong allowance sa pag-aaral. Ito. So magpasalamat ka kay Kuya Val. Maraming salamat po, Kuya Val. Kuya Val Santos Matubang. Kasi sa mga ganitong kabataan po talaga yung isa sa mga focus natin, no? Na matulungan po natin sila, makapagbigay tayo ng inspirasyon sa kanila, and gladly speaking, dahil si Mumay ngayon ay nakafocus na sa kanyang pag-aaral. So naway ang
kaunting pera na ito ay magamit niya sa kanyang allowance, yung baon niya. Okay? So, ayun. Anong masasabi mo sa lahat ng mga nanonood sa atin? Kasi mo ikasulti nila? Magpasalamat ka? Nang mahiya. Okay. Salamat po. Mga nagatagong tabang na po. Kanaway, magbigay inspirasyon yung kwento ni Mumay. Pagpasensyahan niyo ng mga kalinga, pag ganitong klaseng edad talaga ay ano pa talaga, mahiyain. Pero masasanay din siya. Ito po yung unang pagkakataon na mapapanood at siniwalat niya sa atin yung takbo ng buhay niya. So maraming salamat din Kuya Val Santos Matubang dahil naatasan po tayo na magkaroon ng mission field. At akalain niyo naman, tapos na po tayo sa Angeles, Pampanga, sa Banban, Tarlac, at ngayon ay nandito po tayo sa Consolacion, Cebu. At isang dalagita na kamukha talaga ni Beyonce, paki-focus, kamukha talaga ni Beyonce ang ating napanayam. So maraming salamat. Anong naramdaman mo? Kamusta imong feeling karon na share ni mo imong story sa ilaha? Tira ka ng nastorya dyan ako kasi na first time. First time? Kasi siya tipong tao like parang kinikimkim niya lahat, no? Tinatago niya lahat ng nararamdaman niya, hindi siya ganun ka-expressive. Pero first time daw na nangyari ito, na naisiwalat niya yung kwento niya. So, congratulations Mumay at naway magpatuloy ka sa iyong pag-aaral. Nandito lang ang Team Kalingap para tulungan ka at magbibigay ng mga kaunting pang-allowance sa iyo. Okay? So, maraming salamat. Shout out po kay Kuya Val Santos Matu. Oh, ngano kay lakon man ka? I-share, ngano man. Naiiyak pa siya. Ngano man, pwede na i-share. Ay, takpi mong naong pa makita kanila. Okay, ngano man. Ba't ka naiiyak? I-share. I-share sa ilaha. Ano man, si Mumay parang, ano pa siya parang, may natatagong kirot. Ramdam ko siya Ngano nakahilak man ka? Kay, nasulti na po akong Tanang kasakit. So, yun po, ang sarap sa pakiramdam talaga mga kalinga. Pag ikaw ang dami mo nang dinidibdib, at saka, pag nailabas mo na ito, ang sarap sa pakiramdam. At yan po ang nararamdaman ni Mumay ngayon. Sabi niya, ngayon niya lang nailabas lahat yung nararamdaman niya. So, maraming salamat sa paghayag, sa pag-share ng iyong kwento sa amin. And huwag kang mag-alala kasi simula ngayon, ang Team Kalingap ay nandito na para supportahan ka. So, maraming salamat talaga at naway, may natutunan po tayong aral sa kanya. So, sa lahat po ng mga magulang at anak dyan, isa lang po ang sikreto. Open communication po, no? Kamustahin po natin ang bawat isa. Mga magulang, huwag natin kalimutan kamustahin ang ating mga anak. At tayong mga anak, huwag po natin kalimutan kamustahin ang ating mga magulang. Talagang two-way communication po yan. Kasi pag hindi, talagang yung kakalabasan ay hindi talaga kaaya-aya. Katulad ng naging experience ni Momay. Pero, ang importante dito ay ang laki ng kanyang pagbabago, lalong-lalo na ay nakatuon na siya ngayon sa kanyang pag-aaral. So, wala ka nang ibang masabi, wala ka nang mensahe. Anong mensahe mo sa mga kabataan na nahinto sa pag-aaral? Padayon yung eskwela. Bakit? Importante kayo ang pag-eskwela? Mga tanong ng trabaho. So sabi niya, napakahalaga daw ng pag-aaral nang sa ganun ay para magkaroon ka ng magandang trabaho. Buti sa murang edad niya ay na-realize niya yan. Kasi may mga ilan din na nakadepende pa din sa magulang. So ang talakayan na ito ay talagang magpapamulat sa lahat na ganito talaga ang realidad. Kailangan nating sumikap para sa ating mga pamilya at huwag nating kalimutan na mag-focus talaga sa pag-aaral nang sa ganun ay may maganda tayong kinabukasan. So maraming salamat. Dito na lang po magtatapos ang talakayan na ito. At huwag po kayong mag-alala kasi pag magkakaroon tayo ng tsansa ay muli po nating babalikan si Momay. So maraming salamat po Kuya Val Santos Matubang sa pinaabot mong tulong sa kanyang pang-allowance. Malaking halaga na po ito. Sa mga kalingap, maraming salamat sa lahat ng nag-sponsor, sa mga sponsors natin dyan, sa mga solid team kalingap.
Sa mga nakaabang palagi sa channel ni Kuya Val, maraming salamat and more blessings to come. Dito muna tayo magtatapos at ito po ang ating travel charity update. Charlotte of Cebu po ang inyong lingkod. Goodbye for now. Bye!